Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong si Congressman Leandro Lebiste. Ito si si iPad Kid. Ito raw ang susunod sa yapak ni Kiko Barsaga ni Kong Meow Meow. At ito naman ay tinatawag nilang Kong Ngaw Ngaw. Si Leandro Lebiste. At ito, sabi nga dito mga kababayan, napakaiyakin pala na itong Kong Ngaw Ngaw na to. At sabi dito, next time wag kang magkakalat ng fake news. Nagba-backfire tuloy yung expose ko neto ni Kong Ngaw Ngaw. Kasi mga kababayan, ang dami po niyang inilalabas na kung ano-ano at ang dami ring palpak. Matatandaan ninyo, sabi niya, ito raw si Terry Ridon, Congressman Terry Ridon na tumanggap o nagkaroon ng insertion. Paano nga naman magkakaroon ng insertion si Ridon sa 2025 budget noong mga panahon na yun na hindi pa siya congressman? So nagbago ng statement, ito si Lebiste. Doon pa lang alam niyo mga kababayan, kapag meron kang sinabing isang mali, mangyayari, yung mga tao magdadalawang isip. Mali pala yung sinasabi nito. So malamang at sa malamang, marami pang mali o baka naman lahat ng sinasabi niya mali. Ito pa, meron pa siyang sinabi. Si Manny Pacquiao daw may insertion. Paano magkakaroon si Pacquiao ng insertion? Tagal-tagal niya nang wala sa sa politika. Paano nangyari yun? Tapos, ano pa? Ito mga kababayan. Ito si Marisol Panotes, former member ng House of Representatives. Sabi ni kaibigan Benji Contreras, sinungaling talaga si Leandro Lebiste. Hindi totoo ang inilalabas niyang Cabral files. Sa inilabas niyang file, merong budget insertion daw for 2025 si 2nd District Camarines Norte, Congressman Marisol Tuts Panotes na 6 million. Paano magkakaroon ng insertion for 2025 ang isang sinasabing congressman na matagal nang patay noong pang April 29, 2022? Noong una kay Terry Ridon, tapos Marisol Panotes na walang katotohanan ang nilalabas na file ni Leandro Lebiste. So, paano ka paniniwalaan ng taong bayan? Kung panay palpak yung inilalabas mo, paano nagkaroon ng ng insertion? Namayapa na, 2022 pa lang. So, pinaglolo ko tayo nito ni Lebiste. Ano pa talaga? Wala naman tayong problema kung maglabas siya ng Cabral files. Kung talagang totoo. At kung talagang gusto niya lang ilabas itong katiwalian sa gobyerno. Tayo naman hindi po tayo kumukontra dyan. Gusto nga natin mapanagot ang mga magnanakaw dito sa bayan natin. Pero kung tayo magpapagamit at lolokohin natin ang taong bayan, bubudulin natin ang taong bayan para sa pansarili nating interest. Pangit naman yun, Congressman Lebiste. Pangit yun Sabi nga, nung una, ang tingin namin sa'yo, bayani ka Bilib na bilib nga ako sa'yo Kala ko, iba ka kay Kong Meow Meow. Yung pala, Kong Ngaw Ngaw ka rin pala. At maka Duterte ka pala. Sabi nga nung iba, kaya ka nagsasalita ng ganyan sapagkat inihinto yung kontrata. Tungkol dun sa solar na yan na ibinigay sa'yo na napatupad noong panahon ni Duterte, ngayon hininto dahil hindi maayos ang pag-implementa. Kaya daw marami ka daw sinasabi, marami kang dakdak, marami kang ngaw-ngaw. Kasi nga, personally, nasaktan ka at hindi natutuloy yung proyekto mo dahil inihinto. Kapag ganyan, walang kwenta yung iyong isinasabi. Sabi mo pa, ito, basahin natin kasi nagkakaroon ng sagutan si ng pahayag si Kong Ngaw Ngaw saka si Secretary Dizon. Sabi ni Lebiste, wala pong dahilan na mag-cast doubt si Yusek Claire Castro sa ina-upload kong data. And I'm sorry to say this, but I think she will make a fool of herself because Secretary Vince and others in DPWH and other in Congress will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. I got the documents after Yusek Cabral had a phone call with DPWH Secretary Vince and I talked with Secretary Vince about this being released to the public.
At sinabi ni Secretary Vince, okay lang, sige, he agrees. I thought that Secretary Vince was going to release this to the public in September. And at the very least, give it to the ICI and the Ombudsman. Yun yung sabi ni Libiste. Pero iba yung sinasabi ni Iba yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon. Oh, for the record, kanino kayo maniniwala? Oh, kay Libiste, kay Dizon. Sabi ni Secretary Dizon, well, for the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Dahil hindi ko nakikita kung ano ang sinasabi niyang dokumento. Paano ko ma-authenticate yun? Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Lahat ito ay kinikwento sa akin ni Yusek Cabral nung nangyari at pinilit niyang mag-save ng mga files sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff. Iyon ang nangyari noong September. So sa pilitan po yung pagkuha ni Libiste ng files doon sa files ni Cabral ayon kay Vince Dizon. So pa-epal pala to mga kababayan. Pero mo sa pilitan, ang ibig sabihin ninakaw niya yung files. Harap-harapan niyang ninakaw yung files. Ganun ba yun? Kasi ayan sabi ni Vince Dizon Ibinento sa kanya ni Cabral, pinilit niyang mag-save up ng files sa kanyang flash drive at ginamit. Ito yung totoo yung sinabi ng report ng gwardiya ng security. Sa security log na may pinuntahan siyang isang opisina at tagtagal doon ng ilang minuto, siguro yun yung nag-save siya ng mga files nung dumalaw siya kay Cabral. Ang sabi, bit-bit niya raw mga dokumento. Pero ang sabi doon ng security log, ang bit-bit niya, pizza pie. Pizza mga kababayan, hindi naman dokumento. So si Vince Dizon mismo nagsasabi na bakit ako ginagamit mo, Leandro Libiste? Bakit siya mag-authenticate? Dapat ikaw, Leandro Libiste, naglalabas ng dokumento, dapat ikaw ang mag-authenticate. Ikaw ang magpatunay na totoo yung nilalabas mong dokumento. Bakit itinuturo mo sa iba? Sabi nga ni Claire Castro, ba't itinuturo mo sa iba? Ba't itinuturo mo sa executive? Ikaw ang gustong magpatunay niyan. Nilabas mo yan, dapat ikaw ang magpatunay niyan. Paano mo ngayon patutunayan na totoo yung sinasabi mo? Yung mga files na hawak mo. Bakit si Secretary Vince Dizon ang tinuturo mo para mag-authenticate? Sabi nga niya, hindi ko nga alam kung ano yung hawak mo mga dokumento. Kasi nga hindi mo inilalabas. Di ba? Kung ako sa'yo, Leandro Libiste, ilabas mo lahat yan. Meron na naman siyang kwento na sinusuhulan daw siya. Meron daw siyang inaalok daw siya nung head ng budget sa Congress. Di ba? Yung pangalan nun? Si Congresswoman sino ba yun? Anyway, ang dami niya sinasabi. So, dapat patunayan mo yung pinagsasabi mo. Hindi yung kung ano-ano sinasabi mo tapos ang gusto mo magpatunay. Ba't utusan mo si Vince Dizon na na i-authenticate yung sinasabi mo? Utusan mo itong executive, utusan mo kung sino-sino. Kaya nga ang sabi ng mga expert, yung nilalabas si Libiste, walang kwenta to Bakit? Walang magpapatunay Pinapangalanan niyang Cabral files. Wala na si Cabral. Si Cabral lang ang pwede magpatunay na totoo yung sinasabi diyan sa dokumento na hawak ni Libiste kasi Cabral files nga So kapag sinabing Cabral files, si Cabral lang ang pwedeng magpatunay. Bakit sinasabi si Vince Dizon? Sabi ni Libiste, I can't imagine that Secretary Dizon would lie like that. Nagsisinungaling pa si Vince Dizon. Sino kaya sinungaling? Eto ba? Kung ngaw-ngaw, hindi pagsisinungaling. Pati ba naman yung namayapa na, isinasama mo na may insertion? Si Pacquiao, may insertion. Si Ridon, may insertion. Si Ridon, di pa nga congressman ng mga panahon na yan. Tapos nagbago yung bago yung salita niya. Sabi, hindi naman si Ridon sinasabi ko, yung party list nila. So, wala na. Nasa na yung credibilidad? Wala na, sira na kasi panay palpak yung inilabas mo. Tapos ituturo mo ibang tao na mag-authenticate. Dapat ikaw ang gumawa ng paraan paano mo patutunayan na totoo yung sinasabi mo. Nagdududa yung mga tao sa sinasabi mo Alam niyo mga kababayan ako, gusto ko nga magkalabasan Kung totoo talaga yung files na yan, dapat
merong magpatunay at managot kung sino man ang talagang merong mga kumita diyan po sa inilabas na dokumento ni Libiste. Pero wala eh. Lahat nga kumukontra eh. Dinadamay niya si Vince Dizon. Sabi nga ni Vince Dizon, hindi ko na maalam kung ano yung hawak mong dokumento eh. Paano ko i-authenticate yan? O sabi niya, I can't imagine that Secretary Dizon would lie like that because there are other parts of my discussions with Secretary Vince. When Secretary Vince said to release the files to me in the interest of transparency, although he was just a few days on the job when he said this. By the way, I would like to confirm that I have not yet shared the files with anyone. Marami mga taong kumausap sa akin na huwag ilabas ang files dahil nasa listahan sila. Kaya hindi ako magugulat kung marami din kumakausap kay Secretary Vince ngayon. Sabi ni Libiste. Wala na eh. Sa totoo lang kung ngaw-ngaw. Lumalabas ngayon, palpak yung inilalabas mong mga dokumento. Kasi walang nagpapatunay eh. Eh kung noon mo pa yan inilabas, bakit pinatagal mo? Dapat noon mo pa nilabas. At talagang siguro ngayon, bayani ka na. Eh ba't pinatagal mo, tas ngayon mo lang inilalabas siya mga yan? Bakit? Meron ka bang sariling interes? Para ba sa sarili mong kapakinabangan yan? Eh kapag ganyan, walang maniniwala sa'yo, Kong Libiste. Mangyayari sa'yo, puro ka lang drama. Eto, panoorin nyo to. Umiiyak-iyak eh. Etong si Kong Ngaw-Ngaw eh. Sabi nga dito, nagdadrama ba to si Kong Ngaw-Ngaw? Para din pala tong si Kong Meow-Meow eh. Maraming drama sa buhay eh. Kasi kapag ikaw ay may pahayag, tapos maraming parte ron ang mali o palpak at tumalabas na kasinungalingan, imbento, huwag mong asahan na maniniwala sa'yo ang taong bayan. Kasi kung palpak na yung inilabas mo, malamang marami na rin palpak dyan sa inilalabas mo. At sa mga ilalabas mo pa. Ang mga naniniwala lang naman dito, mga DDS eh. Hindi, di ba sa totoo lang, real talk. Ang mga naniniwala lang sa kanya mga DDS. Tayo bilang nasa gitna, gusto natin mapanagot ang mga magnanakaw. Gusto natin patunayan ni Libiste yung sinasabi niya. Kung talagang totoo. Pero sa lumalabas ngayon kasi parang parang ngaw-ngaw lang na ngaw-ngaw. Kung sino-sino sinasabi niya, kinokontra naman yung sinasabi niya. Walang corroboration. Paano mo patutunayan yan sa korte? Ano yan, ngaw-ngaw lang? Takdak lang? Drama-drama lang? Pakinggan natin itong statement niya, mga kababayan. Yan po sa sa online na press con na ginawa niya ito ni Libiste. Ang pinag-usapan sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Ayan, drama. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Mangiyak-iyak siya eh. Bakit siya naiiyak? Ulitin natin. Ang pinag-usapan sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Ayaw ko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Sir, na lang sir, I'll play devil's advocate. Okay, so pinapalabas niya na sa sinasabi niya naiipit ang pondo ng kanyang distrito. But hindi mo ba naisip na na ganun nga ang mangyayari? Kahit saang kahit saang termino, tingnan nyo, si Duterte, ang panahon ni Duterte, ginigipit niya yung budget ni tawag dito, ni Vice President Leni Robredo. Ganun talaga eh. Para ka naman pabago-bago. Siyempre, kung ikaw ay tingnan nyo sa Senado. Tingnan mo sa Senado.
Kung sino yung Senate President, sino yung kaalyado ng Senate President, nandun yung mga magagandang mga committees. Kapag ikaw ay minority, syempre, hindi ka mabibigyan ng mga magagandang komite. Ganun yung kalakaran eh. Although nakakalungkot, dapat hindi ganun, pero tanggapin na natin na ganun ang kalakaran. Pati dyan sa Kongreso, kapag ikaw ay kumontra o hindi mo kaalyado yung speaker, kung sino man yan, mga head ng Appropriations Committee, kung sino-sino man yan, mga namumuno sa Kongreso, sa House of Representatives, wala ka. Asahan mo na hindi ka mabibigyan ng magandang budget. Kasi yung kalakaran dyan, sabi ko sa inyo nakakalungkot, pero ganun po talaga ang kalakaran. Kaya nga yung iba, nandun po sa majority. Kasi kapag nasa majority ka, malamang nasa magagandang committee ka, ikaw ay maganda ang magiging budget mo para sa iyong constituents. Pero kung kontra ka ng kontra, banat ka ng banat, huwag kang umasa na ikaw ay mabibigyan ng magandang ng pabor. Anong gusto mo? Babanata mo sila tapos bibigyan ka pa rin ng magandang budget? Hindi ganun. Although mali nga yung ganun eh. Pero ganun talaga kalakaran dyan eh. Real talk yun ang kalakaran nyo dyan. Alam mo naman yan. Alam ng nanay mo yan. Kasi ngayon, iiyak-iyak ka. Iniisip ko. Yung aking distrito, baka maapektuhan yung budget. E dapat noon pa, bago ka magdadakdak dyan, dapat, alam mo na yan, inisip mo na yan, na ganyan talaga mangyayari. Di ba? Real talk lang naman yun eh. Ganyan talaga ang kalakaran dyan sa House of Representatives. Kapag di mo kaalyado ang nakaupo, ang mga opisyales, nga ka. Tapos binabanata mo. Maglalabas ka ng mga insertion sa mga kapwa mo congressman na hindi mo naman ma-authenticate, hindi mo naman mapatunayan. Parang nangyayari, nasisira yung mga pangalan ng mga congressman na dinadamay mo dyan, pero hindi mo naman mapatunayan, gagamitin mo pa si Vince Dizon at kung sino-sino para mapa-authenticate. Dinay naman ni Vince Dizon. Paano kung ma-authenticate? Hindi ko nga alam yung hawak mo. Gusto mong sumikat, gusto mong magpakilala to the extent na mababanatan mo, masasagasaan mo mga kapwa mo kongresista. Tama naman yan. Sang-ayon ako dyan. Gusto ko yan. Gusto kong ilabas mo lahat ng katiwalian dyan sa House of Representatives, maging sa Senado, sa gobyerno. Ilabas mo. Pero dapat, yung totoo. Dapat, hindi fake news. At dapat, may magpapatunay dun sa mga inilalabas mo. Pero kung wala kang pwedeng magpatunay, wala. Walang kwenta yung expose mo. Puro lang ngaw-ngaw, puro lang dakdak. Diba, mga kababayan? Naglatag siya. Ito lahat yan, nasa listahan. Yung mga tanga-tanga naman, naniniwala agad. Ay, grabe naman. May insertion naman ito, ganyan-ganyan. Ngayon, paano mo yan mapapatunayan? Yun ngayon ang challenge sa'yo, Libiste. Paano mo yan mapapatunayan? Hindi naman tatanggapin agad-agad sa korte yan. Kailangan mapatunayan mo ng totoo yung inilalabas mo. Sabi pa nga, ninakaw mo yan eh. Sabi pa nga nila, sa pilitan mong kinuha yung mga files. Baka nga sabi nila, baka dinagdagan mo na, baka binawasan mo na. Tapos magsasalita ka, lahat may insertion, si BP lang ang walang insertion. Di halata ka na masyado. Halata ka na masyado. You are serving in the pleasure of the Vice President. Ganun ba yun? Magsasalita ka pa ng ganon? Lahat daw meron, si BP lang wala. Ano ibig mo sabihin? Anak ng teteng. Tapos ngayon, iyak-iyak ka. Drama-drama ka dyan. So, tama si Jose Claire Castro. Ikaw ang magpatunay. Ikaw ang magpatunay na totoo yung files na hawak mo, yung Cabral files na yan. Kasi bakit ngayon mo lang nilabas? Kung kailan wala na si Cabral. Dapat noon pa.
Setyembre. Ba't ngayon lang? O bakit? Ano ang motibo mo? Kung ngaw-ngaw. Okay na sana eh. Bayani ka na sana eh. Sikat ka na sana eh. Kaso nangyayari ngayon, sa mali-mali mong mga sinasabi, parang ikaw pa tuloy ang nadidiin dyan. At para tuloy lumalabas na meron kang sariling motibo o may iba kang motibo o merong ibang tao sa likod mo. Kaya ka nagkakaganyan, kaya kung ano-ano sinasabi mo. Kaya patunayan mo na lang. Patunayan mo na lang, Congressman Lebiste, na totoo yan. At wag mo raw utusan yung executive, sabi ni Claire Castro. Ikaw sarili mo ang magpatunay niyan. Oh. Bakit gagamitin mo si Vince Dizon kung sino-sino na magpapatotoo dyan sa sinasabi mo? Dapat ikaw mismo. At yung mga kung sino pa man ang talagang papatotoo dyan sa mga insertions na sinasabi mo. Tapos, ang masama dun, sa pilitan mong kinuha yung files. Sinabi mo, kusang loob na binigay sa'yo, hindi naman pala. Anak ng teteng yan. So, ilan po mga kababayan, nako, Congressman Lebiste, umiiyak-iyak na. Dahil siguro nararamdaman niya na yung pressure na bumabalik sa kanya yung kanyang expose. Sabi nga dito, nagba-backfire na yung sinasabi niya nga expose ko no. Kasi nga, sabi dito, next time, kung ngaw-ngaw, huwag kang magpapakalat ng fake news. Yung totoo lang, huwag fake news. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To isa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.